Sa nakaraang video natin, ay natapos tayo, nang ipakita si Miss Yu na dinala ni Xiaoliu sa underground ng Blissful Palace. At sa underground na ito ay may tumawag sa kanya na isa sa kanyang matalik na kaibigan noong sa dati niyang buhay. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, gaya ng nabanggit ko, ito ay pagbalik tanaw ni Su Liu noon. At mula sa lugar na ito ng Liulin Palace, ang babae na ito ang kaparehong babae na kasama ni Miss Yu sa underground Blissful Palace. Na may pangalan naman ang nakatalikod na babae naman ay si Miss Yu. Sa mga panahon na ito ang kanyang pangalan ay si Kai Shu pa. Nakasalukuyan ay binabanggit niya kay Manman na, higit na 1,000 taon mula nang makarating tayo sa Earth Immortal Realm, di ba? Tugon naman ni Manman na sumang-ayon tayo na hindi natin susubukan na pilitin ang ating immortal destiny, di ba? Kaya bakit mo ito binabanggit muli? Sambit naman ni Kai Shu, o tawagin na lamang natin ito sa ating nakasanayan na si Miss Yu upang hindi na tayo malito. Ayon nga kay Miss Yu, sinabi niya na ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na nakatanggap ako ng isang epiphany? Isang kapalaran na ipinagkaloob ng langit. Habang binabanggit naman iyon ni Yu ay may mapapansin na may madilim na enerhiya na lumabas sa kanyang mga kamay. At sa inihayag naman ni Yu na tungkol sa epiphany ay natanong ni Manman kung anong uri daw ng epiphany ang sinasabi ni Yu. At ipinaliwanag ni Yu na iyon ang ipinagbabawal na paglililang na pagsalungat sa lahat. Sambit pa niya na ang Earth Immortal Realm na lampas sa imahinasyon nating mga mortal. Kaunting kaalaman, ang mga Earth Immortal ay mga nilalang na hindi pa umakyat. Karaniwan ang mga ito ang pinakamalakas na antas sa mortal na kaharian. Mayroon silang napakatagal na buhay ngunit, may hangganan na mga lifespans. Matapos naman na sabihin ni Yu ang tungkol sa ipinagbabawal na paglililang, mababakas sa mukha ni Manman ang bahagyang pagkabahala. At pagkatapos, ipinakita ni Yu kay Manman ang free corpses na inilabas mismo sa kanyang katawan, gayong sinugatan niya mismo ang kanyang sarili para lamang sa pilitan na mailabas ang mga corpses na ito. At base naman sa kanyang paniniwala, ang mga corpses raw ang siyang dahilan kung bakit hindi sila makaakyat sa immortalidad na paglililang. At ang free corpses naman ay pinaniniwalaan ng mga Daoist na may 3 demonyo sa loob ng katawan ng mga tao na dahan-daw ang naghahatid sa kanila sa kamatayan. At para baliin ang mga paniniwala na ito ay pinigan ni Miss Yu ang isa sa 3 corpses, ngunit sa ginawa niya na ito ay agad na sinabihan siya ni Manman na magdurusa ka sa paglihis ng paglilinang. Gayong iyan ang pinagmulan ng iyong mga espiritu. At upang maghanda sa napipintong panganib na kakaharapin ni Yu ay nagsagawa si Manman ng Mystic Technique Life. Upang pigilan ang mga kalokohan na pinaggagawa ng kanyang kaibigan na si Miss Yu. Pero, sa ginagawa niyang tulong na ito ay hindi nagustuhan ni Yu. At sa paglabas ng masamang enerhiya ay seryoso na natanong ni Yu si Manman na ano ang mga nalalaman mo. Kasabay rin nito ang pagtutok ng kanyang tibak sa kanyang kaibigan na si Manman. At pagkatapos, galit na galit si Yu na sinasabihan si Manman na huwag tangkain na pigilan siya sa kanyang hangarin tungo sa pagiging ganap na immortal. Kasabay sa pagbanggit niya na yun ay inihagis niya ang kanyang sandata papunta sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan na wala naman ibang hangarin kundi layo lang si Yu sa kapahamakan. Ngunit dahil sa tuluyan ng nakain si Yu ng masamang enerhiya ay walang habas niya inatake si Manman ng kanyang sandata. Sambit pa niya nang tumagos na ang tibak sa katawan ni Manman, ay ibinahagi ko ang isang napakagandang pagtuklas sa iyo, gayunpaman ikaw ay walang pagpapahalaga. Matapos niyang pinsalain si Manman ay winasak naman ni Yu ang pangalawa nitong corpses. At ipinagyayabang niya na tingnan ang kanyang pag-akyat sa immortalidad ngayon. At habang tumatawa ay binigkas naman niya na Manman, nakikita mo ba ito ngayon? Gumagana ito, pero si Manman sa mga oras na ito ay sinisikap niya na pagalingin ang kanyang sarili sa ginawa na pag-atake sa kanya ng kanyang kaibigan na tuluyan nang nawala sa sarili. Magsasalita sana si Manman ngunit natigil ito dahil sa iginigiit talaga ni Yu na tingnan daw ni Manman itong Immortal Chi. Tanong pa niya, maaari mo bang makita ang Immortal Chi na ito? Ngunit kinalaunan, bagamat tiyak sa isip ni Yu na kung wawasakin niya ang mga corpses ay magagawa na niyang makaangat sa immortal stage, pero lumipas na ang ilang minuto ngunit wala pa ring nangyayari na pag-abot sa immortalidad, kaya naman nabagabag na si Yu na tinatawag ang kanyang matalik na kaibigan. Base naman sa kanyang mga naaalala, ay nagawa na niyang wasakin ang unang corpses at ang pangalawang corpses, pagkatapos nito ay laking tanong ni Yu sa kanyang sarili na kung nasa saan ang pangtatlo nito.
Pagtingin niya sa kabilang gilid, nakita niya rin naman ito. Pero, hindi na pumayag si Manman na tuluyan na wasakin ni Yu ang lahat ng corpses na siya nitong pinagkukunan ng kanyang spirit power. Matapos nito ay may naganap na malakas na pagsabog sa palasyo na kanilang kinaroroonan. At habang nasa pangangalaga ni Manman ang corpses ni Kaishu o Miss Yu kasabay ng pagpapagaling niya sa kanyang sarili ay ipinahayag niya na Kaishu, kahit ano paman, makakahanap ako ng isang paraan upang maibalik ka sa normal. Sambit pa ni Manman na magkakaroon ako ng pag-asa hanggat mapoprotektahan ko ang kanyang espiritu na pinagmulan, at habang nararanasan niya ang hirap at sakit dulot ng pag-atake sa kanya ng kanyang kaibigan, mula naman sa itaas ay mamamataan ang Moon Fairy Wheel ni Miss Yu, gayong sa pagkawala ng kanyang katinoan ng isip, ay inilabas na niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. At habang nasa ere ay natanong ni Yu ang kanyang kaibigan kung bakit ito ay nagtatago sa kanya. Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na sumang-ayon tayo na abutin ang immortal ng magkasama? At gayong walang naging tugon si Manman ay mas nang ibabaw ang madilim na miasma sa buong katauhan ni Kaishu o Miss Yu. At sinabihan rin niya si Manman na kahit na magtago ka sa mga ugat ng lupa, hindi ko hahayaan na pigilan mo ako mula sa pag-akyat sa immortality. At pagkatapos ay iniutos ni Yu sa Moon Fairy Wheel ang pagsakop sa kalupaan upang galugarin ang pinakailalim ng lupa para lamang mahanap ang kanyang kaibigan na ngayon ay itinuturing niya na isang hadlang sa kanyang pag-unlad. At sa ginagawa na ito ni Miss Yu ay mababaka sa pagmumukha ni Manman ang pagkabahala gayong ayaw talaga siyang tigilan ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, dahil sa wala na mapagpilian ay naisip ni Manman na mag-counter-attack na upang sa ganon ay mapigilan ang pagsira ni Yu sa buong kalupaan. At mula nga rito sa katubigan ay may lumabas na isang nilalang na ipinatawag ni Manman upang mapigilan ang out-of-control niyang kaibigan. Ang kasanayan na ito ay tinatawag na Mythic Technique Great Clam Armor, Imagine Dragon. Gamit nga ang nabuong dragon ay inatake na niya si Yu. Ngunit habang papalapit ang Imagine Dragon kay Miss Yu ay hindi man lamang ito nababahala, bagkus ay pinagmamasdan lamang niya ito habang papalapit sa kanya. At bago pa tuluyan ng makalapit ang dragon ay may naganap na isang pagsabog sa ere mula sa ulo ng Imagine Dragon. At kasunod na nangyari ay walang hirap na hinati-hati ni Yu ang dragon na binuo ni Manman. Sabay tinuya niya si Manman na tila napakalaki ng iyong tiwala sa iyong sarili. Sa walang pakundanggan na pag-atake ni Yu ay maging ang mga bundok sa paligid ay hindi rin nakaligtas at pati na rin ang clam armor ay nahati na ng tuluyan sa 2 piraso. At dahil sa naganap na iyon ay mas umilalim pa sa kalupaan si Manman upang lumayo sa baliw niyang kaibigan, at nabanggit niya sa kanyang isip na iyon ang buong kapangyarihan ng kanyang immortal weapon ang Moon Fairy Wheel. Sa lakas ng sandata na ito ay kailangan daw niyang makalayo sa nasa saklaw ng immortal weapon ni Yu gayong kung hindi niya ito gagawin ay malamang sa alamang ay hindi magtatagal ay mapipinsala siya nito. At habang may binubuo na panibagong kasanayan si Yu ay inihayag niya na hindi mo magagawa na magtago sa akin, Manman. Gayong tayo ay nabuhay ng magkasama sa loob ng 1,000 taon, alam kong gusto mo sa likod lang ng aking mga kamay. Dagdag pa ni Miss Yu na kung magtatago ka sa mga bundok, hahatiin ko lang ito sa patag na lupa. Kung magtatago ka sa ilalim ng tubig, maubos ko rin lang ang lahat ng ito. At matapos nito ay tapos na rin ang inihanda niyang teknik na shooting star, sa dami ng shooting star na ito nang tuluyan ng tumama sa lupa ay halos wasakin na ang buong paligid. At sa pagkawasak ng kalupaan ay inihayag ni Yu na nakita na daw niya kung nasaan ang kanyang kaibigan na pilit siyang tinataguan. Bagaman malalim na ang kinaroroonan ni Manman ay nagawa pa rin ng mga shooting star na abutin ang kanyang pinagtataguan. Gayunpaman, bago pa tuluyan siya maabot ng shooting star ay ibinukas na niya ang Mythic Technique. At nang natapos na niya ito, at sabay rin niya ipinahayag kay Yu na ano ba ang nakita mo, Kaishu? Bakit biglang nawala ka sa sarili mo? Tugon naman ni Yu na naisip mo na ba na ikaw ang nawala ng isip? Hindi ako, ngunit ikaw. At muli na naman niyang inalok si Manman na samahan siya nitong abutin ang immortalidad. Matapos na itago na ni Manman pansamantala ang nag-iisa ng corpses ni Yu sabay rin niya sinabi kay Miss Yu na kung ang pagiging immortal ang naging sanhi ng pagkawalan ng iyong isip at pagkabaliw. Pagkatapos ay sisiguraduhin ko na alinman sa atin ay hindi magiging immortal. At isinaaktibo na ni Manman ang Mystic Technique Reversing the Heaven.
At nang nabatid ni Yu ang ginagawa ng kanyang kaibigan, panunuyan niya binanggit na pagkatapos ay tingnan kung ang iyong mga mystic na pamamaraan ay mas malakas kaysa sa aking Moon Fairy Wheel. Kaya naman habang papaangat ang mga reversing the heaven technique ay agaran rin ito sinalubong ng Moon Fairy Wheel ni Yu. At nang magpanagpo ang dalawang kasanayan ng magkaibigan na habang nagaganap ito, ang dalawang dalaga ay napunta sa isang dimensional space. At nang ang dalawa ay naririto sa space na ito, ipinahayag ni Manman na kay Shu, panalo ako sa oras na ito. Tugon naman ni Miss Yu sa actual nitong katawan na Manman, bakit ayaw mong umakyat na kasama ko? Tanong rin niya na hindi ba tayo matalik na magkaibigan. Ayon naman kay Manman, ito ay eksaktong dahil tayo ay matalik na magkaibigan, hindi ko nais na makita katulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit ibabalik kita sa normal, kahit na isang bahagi lamang ito. Gayong may tila isasakripisyo si Manman para lamang mailigtas si Yu sa mga kabaliwan na ginagawa ng kanyang best friend. At matapos nito ay natigilan na si Manman na dahan-dahan nang bumabalik ang katinoan ng kanyang isip. Na habang nakabulagta na si Manman sa lupa ay nagsusumamo naman si Yu na huwag siya nitong iwan at sambit pa niya na patawad Manman. At nang tuluyan na nga napagtanto ni Yu ang kanyang nagawa, ay animoy nababaliw ito dahil sa habang tumatawa ay sabay rin ito iiyak na paulit-ulit nito na binabanggit na, napatay ko siya. Napatay ko siya.